All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po muli dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, eto palang mga Duterte, may mga alagang daga. Oo. Literal na daga ba yan o anong klaseng daga pa yan? Kasi po parang yan po yung ating pagkakaintindi sa sinabi ng isang mambabatas dito po laban sa isang Duterte. Na merong alagang daga. Ay, ganun pala yun. Oo. Bakit naman nagkaroon bigla ng alagang daga? Alam nyo na. Mamaya sasabihin natin. At ganun din po, ito na namang isang dutae, meron pong babala, merong paalala sa ating administrasyon na kung ito daw isang congressman na ito ay biglang mategi, tiyak masisisi ang administrasyong Marcos. Sino po na naman yang isang dutae na yan na ang ingay-ingay, akala mo naman napakagaling niya noong siya ay naninilbihan kay tatay niyang karton. Okay, so again, shout out po lahat sa inyo and may God bless you all. So pag-usapan natin, itong mga Duterte ay may mga alagang daga. Literal ba na daga? Malay nyo. Malay nyo, marami sa Davao City kasi lagi silang binabaha. O baka wala na silang daga dahil sa patuloy na pagbaha, nalunod ang mga daga. Nakain nila ang mga daga. Bakit po natin nasabing ganyan? Kasi po, ito pong si Representative Antonio Tinio ng ACT Teachers Party Representative ay sinabihan si Representative Polong 51 billion yot man dagadista. O yan po ang bagong term natin kay Polong, dagadista, na bakit biglang dinaga. Yan po yung isang article sa Politico. Sabi ni Representative Tinio ng ACT Teachers Party List kay Polong Duterte, bakit bigla kang dinaga? Ayun, yung naman pala nag-aalaga po ng daga si Polong Duterte sa kanyang dibdib. Yun naman pala. Kaya sa sobrang pag-aalaga niya sa kanyang daga, siya po ay dinaga. Ibig sabihin ng dinaga, natakot. Ayun, akala mo matapang. Akala mo naman yung pananalita niya na I am a bravado. Yung bravado niya, yung tapang niya bilang lalaki. Remember, I am a Duterte. I am a maisog. Yung pala, takbuhin. Oo, hindi makapagpakita ng tunay na lalaki. Ang tunay na lalaki yung pinapakita niya doon sa mga pokpok na niyoyot-yot niya. Pinapakita niya lang ang tunay niyang pagkalalaki pag siya po ay napapaligiran ng mga guns niya at siya po ay nambubugbog tulad ng bugaw. Yun po yun yung pagiging bravado, pagiging macho niya, doon niya pinapakita. Pero ang tunay na pagkalalaki niya, hindi niya mapakita tulad ng pag-imbita lang. Iniimbitahan lang siya ng ICI. Tatanungin lang siya kung, ito po ba ay proyekto ninyo sa flood control sa Davao City? Opo, walang problema. Kung totoo na malinis ka, na totoo na wala kang kinupit, wala kang for the boys, pupunta ka, papaliwanag mo. Ito, sabi naman ng Region 11 DPWH, malinis ako. Sabi naman ng KUWA, malinis ako. Yung 51 billion ko in 3 years, wala akong kinuwang for the boys dyan, walang SOP dyan. Pumunta kayo ng Davao. Pumunta kayo sa mga lugar sa Davao City na aking nasasakupan. Hindi binabahayan. Pag binahaman ng Davao City, hindi sa aming mga Duterte yan. Sa kalaban namin yan, sa Pangulong Marcos yan. Hindi niya inasikaso kasi. Ganon. Finger pointing. Kumbaga, it's not me.
It's not us, it's them. Oo, pero pag tagumpay, it's all about us. Sa amin yan. Ganun po eh. O ngayon, ha? Wala ka pala. Tingnan mo, sinabihan ka ni Tinyo. Bakit biglang dinaga? Baka naman ang laki ng alagang daga sa sarili. Baka yung tato niya sa likod, yung po yung daga. Diba? Baka naman Trillanes, hindi dragon eh. Daga. No? Daga yung naka-imprenta sa likod ni Pulong Duterte. O ngayon, tampulang ka ng tukso ngayon. Napakita lang mga kababayan, lalong pinapatunayan nitong mga Duterte na ito na sila po ay takbuhin. Sila po ay mga daga, no? Na pag nasusukol, takbo! Mga iiwang kayo nito pagdating ng labanan. Oo, hindi kayo sasamahan nito. O tingnan ninyo. Yung mga nanggulo nung September 21, inasikaso ba nila? Wala silang pakialam. Oo, dahil itong mga to makasarili na takbuhin sa accountability. Ay, yabang-yabang mong magsalita na, I welcome the investigation. Wala tayong tinatago. Malinis tayo. Putang ina, ang malinis lang sa'yo ay yung oten mo. Di ba? Wala. Daga. Oo, nag-aalaga ka pala ng daga instead na dragon tattoo, yung pala isang daga. Oo, kaya ngayon mga kababayan, naipakita sa buong mundo na ang mga Duterte ay mga bule. Ang mga Duterte ay tumatakbo sa accountability. At higit sa lahat, ang mga Duterte ay mga duwag. Ha? Mula sa tatay, sa panganay na anak, sa vice presidente ninyong Tokmol, at doon sa ngayon mayor ng Davao City na si Barbilat. Daga. Laging tumatakbo sa accountability. Hindi marunong magpaliwanag. Bakit? Alam nyo na, siyempre, mga prinsesa kami ha. Mga prinsipe kami. Kami ang hari ng Davao. Ulul, hindi kayo ang hari ng Pilipinas. Kaya ngayon, wala kang masasabi, Pulong. Ha? Dahil sa kayabangan mo, kahit na anong paliwanag mo, kahit na ano pang sabihin mo, alam na ng sambayan ng Pilipino, alam na ng buong mundo na ikaw ay duwag. Capital D-U-W-A-G. Duwag equals Duterte. O tama-tama, duwag. Duterte. Ayun, ganun pala mga kababayan ha. Dinaga, ang yabang magsalita. Ang yabang. Nung inimbita lang tatanungin, hindi ako sakop ng ICI dahil kami ay co-equal branch ng gobyernong ito. Ginawa lang yan ng Presidente Marcos. Oy, ganun pala, no? Tangina. Napaka yung they are above everybody, 'di ba? Nakakahiya mga kababayan. Kaya tandaan ninyo, huwag na po kayong maniniwala sa sinasabi ng mga Duterte. Yan po ay mga sinungaling. Yan po ay mga magna. Yan po ay mga duwag. Okay? Yung mga umiidolo dyan, baka pare-pareho lang kayo. Diba? Ang yayabang ninyo. Yung pala, yung kayabangan ninyo, nasa tumbong lang ninyo. Okay? At ngayon, punta naman tayo dito sa isa ring minion ng Duterte na akala mo naman napakalaki ng accomplishment niya nung nandun siya sa Presidential Anti-Crime Commission na ito ay tinutukoy natin ay si Greco Belgica. Itong si Belgica, ang ingay-ingay sa social media, no? Ang yabang-yabang nito nung may mga rally. O yan, dadami na ang babaliktad. Magpapatayan tayo, ganito. Sige. Ngayon, ano na naman ang kanyang lintaya sa kanyang social media? Sinasakyan niya na naman itong pagkakasuspinde kay miyaw-miyaw na congressman na may saltik. Ha? Sabi niya, ingatan ninyo si Congressman Barsaga. Baka yan ay mapatay. Pag yan ay napatay, sa inyo isisisi. Teka muna. Sa loob po ng 3 taon kalahati ng panunungkulan ng Pangulong Marcos, meron na bang itinurong siya ang nagpapatay? Sanction ba
ng gobyernong Marcos ang magpapatay ng kapwa Pilipino? Hindi po yun ang nature ng mga Marcoses. The Marcoses love Filipino people. Hindi tulad ng mga Duterte. Sino ang may history ng pagpapapatay ng mahigit sa 30,000 Pilipinos sa peking drug war ni Digong? Ano ang sabi ni Digong? Odyokan nyo na lang. Odyokan nyo na lang para maitumba, wala na akong problema. O sino? Tapos pag may nangyaring di maganda kay Meow Meow, baling ka agad sa administrasyon. Oy, talagang ano na, parang sinasabi pag may nangyari dyan, hindi kami. Hindi Duterte yan. Sino? Gobyerno? Patunayan nyo. Tinatakot nyo naman kami. Pinagbabantaan nyo ang gobyernong ito? Na pag may nangyaring di maganda kay Meow Meow, gobyerno, maraming galit dyan. Hindi lang naman sa mga nagtatrabaho sa gobyerno ang may galit dyan dahil nga saltik yung animal na yan. Bakit ka nangunguna? O baka naman kayo? Kayo kasi ang may history niyan 'Di ba? Extrajudicial killing. Tingnan mo yung mga kasamahan mo ngayon, nagtatago na. Di na makita. Nakadinig lang ng unofficial copy ng warrant of arrest. Ni anino niya, ni utot niya, hindi na namin marinig. Hindi na namin maamoy, mga kababayan. Kaya ikaw, Greco Belgica, huwag kang nagpapatiuna, nagpapapansin ka lang Huwag mong ibaling, isisi sa gobyerno kung may di magandang nangyari dyan sa Meow Meow na yan. Marami po galit dyan. Pero pinangungunahan mo nagwa-warning ka. Na ibig sabihin, pag may nangyaring di maganda, automatic, gobyerno yan. Ebidensya po tayo. Patunayan ninyo. Hindi katulad ninyo na talagang may pruweba na mismong presidente ninyong Duterte ang nagsabi. Udyokan nyo para wala na akong problema. Ganun pa si Digong noon di ba, Belgica? Makahigop nga ng kape from Jack in the Box, mga kababayan. Nandyan ako sa libre to. Dami ko rewards Yan. Sarap ng kape, mga kababayan. Ang sarap din mang boljak ng mga Duterte. Kaya yan po, mga kababayan. Ano pong inyong masasabi? Si Polong may alagang daga, hindi pala dragon. At ito namang si Belgica, nagmamagaling na naman. Pag may nangyari daw di maganda kay Meow Meow, kasalanan ng administrasyong ito. Sa administrasyong ito daw isisisi. Automatic? Di po ba? Ang galing mag-imbestiga pala automatic. Ikaw may kasalanan Hindi ka pa nga nag-iimbestiga, may kasalanan ka na. Di ba? Kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.